Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalimpumpunan ng mga tao at tulad ng dati ay nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. At dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Aral tungkol sa pakikipagrelasyon ang ating narinig mula sa pagbasa natin sa araw na ito. Sino po may karelasyon dito? Taas nga ang kamay. Bakit? Asawa lang ba ang pakikipagrelasyon? Di ba? Kahit kaibigan. Sino? Sino may karelasyon dito? Taas ang kamay. Ako meron din. No? Tayo, bumubuo tayo ng relasyon dito sa simbahan. Di ba? Pangkalahatang aral ito. At maganda, aral tungkol sa pakikipagrelasyon. Pwede nating sabihin, pag-iwas sa maling tao. Naalala niyo pa yung aral natin kahapon? Aral saan? Pag-iwas saan? Sa kasalanan. Yan, very good. Ngayon naman, aral sa pag-iwas sa maling tao. Simulan natin sa ating unang pagbasa. Inilahad ni Propeta Sirach kung paano makipagrelasyon sa isang kaibigan. Malinaw, no? Kaibigan, no? Ayon sa kanya, pakinggan niyo ito mabuti. Hindi ko alam kung nakinig kayong mabuti sa ating unang pagbasa. Uulitin ko. Sabi niya, bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya. Malinaw? At huwag mo siyang pagtitiwalaan agad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan
sa oras ng pangangailangan. Malinaw, di ba? Ganyan makipagkaibigan. Ganyan ba kayo makipagkaibigan? Sinusubok nyo muna? O hindi? Ako rin naman, ganito, guilty ako dito. No? Hindi ko naman sinusubok. Minsan, di ba, makipagkilala sa iyo, no? Kaya madalas akong lokohin eh. Oh, kasi hindi ko nasusubok ang mga taong nakikilala ko. No? Madali akong magtiwala. No? Well, hindi natin masisi ang propeta Sirach dahil ayon sa kanya, pakinggan nyo to, may kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo. Meron ba kayong ganito? Yung dati kaibigan mo, ngayon kaaway na. Sabi ni propeta Sirach, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Totoong-totoo, di ba? Sabi niya, ano pat lalabas kang kahiya-hiya? Yung ikaw pa yung masama, ikaw pa yung may kasalanan, may mga ganyang kaibigan. Sabi ni propeta Sirach, meron ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. May ganyan ba kayong kaibigan? Yung hindi mo malapitan? No? Sa kasaganaan, didikit-dikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang katulong mo, ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya, pagtataguan ka niya, at di mo na siya makikita. Parang, no? Si Propeta Sirach parang nabuhay ngayon. No? Maraming ganyang klaseng kaibigan. No? Sa makatuwid, sa pakikipagrelasyon sa kaibigan, kailangan ng katapatan. Walang katapatan, walang relasyong magtatagal. Ulitin ko po. Walang katapatan, walang relasyong magtatagal. Malinaw, di ba? May ganun ba kayong kaibigan? O baka naman ganun kang klase ng kaibigan? Dalawa lang yan, no? Ikaw o siya yan, no? Pag-isipan mo. At ito rin, yung pinupunto ni Jesus sa ating ebanghelyo, nang mangaral siya tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Kanina, pakikipagrelasyon sa kaibigan. Ngayon naman, pakikipagrelasyon sa asawa. Ganon din. Dapat may katapatan. Ayon kay Jesus, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya kailangan tapat. Dahil para kay Jesus, ang mag-asawa ay hindi na dalawa, kundi isa. Isa. Kaya kailangan tapat sa isa't isa. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman interesado ang mga Pariseo na tanungin si Jesus tungkol sa diborsyo. Di ba? Yung tanong tungkol sa divorce. No? Na ayon bang hiwalayan o hiwalayin ng asawa ang kanyang asawang lalaki? No? Alam niyo, hindi naman yun ang habol ng mga Pariseo. Ang habol nila, siluin si Jesus. Ano ibig sabihin ng siluin? Hulihin. Hinuhuli nila si Jesus kung tapat din ba siya sa kanyang turo. Kasi, di ba sinabi natin, si Jesus naglalakbay, tumawid sa ilog Jordan. Pagtawid niya sa lugar na yon, sinong kilalang tao ang may ginagawang pangangalunya? Sino yung kilala ninyo sa kwento sa Bibliyang kilalang taong nangangalunya? Clue, hari siya. Ayun, very good, narinig ko si Haring. Yes, si Haring Herodes. Sino yung kanyang kabit? Herodias. Sino si Herodias? Asawa ng kanyang kapatid. Di ba ganyan sa atin? No? May kilala rin noon na nangangalunya. No? Gusto ng mga Pariseo hulihin si Jesus. Tinitignan niya. No?
Tapat ba to sa turo? O baka naman pagkaharap si Herodes, no? Hindi siya tapat sa turo. Baka naman pag harap sa hari, no? Maiiba yung kanyang turo. Yun yung gusto nilang hulihin kay Jesus. Titingnan niya kung maiiba ang turo. Titingnan niya kung sasang-ayon si Jesus sa hiwalayan o diborsyo. Kasi andun ang hari na may kinakasamang iba. Titingnan niya kung sasang-ayunan niya yung hari sa kanyang ginagawa. Sa tagpong ito, ipinapakita ni Jesus na ang katapatan ay walang pinipiling kaharap. Ang katapatan dapat tapat, diretso sa katapat, tuwid sa kaharap. Kahit sino pa yan, hari man o ordinaryong tao, kapag tapat ka, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikatakot. Parehas sa relasyon, parehas sa pakikipagrelasyon, asawa man o kaibigan, hindi mababali ang katapatan. Hindi pwedeng baliin ng kahit na sino o kahit anong sitwasyon. Dahil kapag tapat ang isang tao, tuwid lahat ang magagawa nito. Marami sa atin balimbing, no? Kung sinong kaharap, siyang katapat. No? Ganyan, no? Dito, ang bait-bait. No? Opo. Pagtalikod mo, opo din sa kabila. Opo din dito. No? Ay, hindi tapat yun. No? Kung kani-kanino ka bumabaling. No? Ganyan ang ating pakikipagrelasyon. Kaibigan, asawa, at maging sa Diyos. Higit sa lahat sa Diyos, dapat may katapatan. Katapatan. Marami dyan tayo nahuhulog sa pagiging tapat sa Diyos. Guilty tayo dito. Madalas tayo magkamali sa Diyos Madalas nating lokohin ang Diyos. Madalas nating ipagpalit ang Diyos. Madalas tayong magkamali, magkasala sa Diyos. Pero ang Diyos, laging tapat sa atin. Kasi ganyan siya makipagrelasyon. Magkamali ka man, tapat ang Diyos. Magkasala ka man, lagi kang mayroong babalikan. Mga kapatid, sa pagiging tapat, ang relasyon ay napapatatag. Dahil ang taong baluktot, walang nabubuong relasyon. Amen? Amen.